PNP at SOCO patuloy ang imbestigasyon sa lugar ng pinangyarihan ng putukan sa loob ng Senado kagabi. Mga putok ng baril sa loob ng Senado hindi nanggaling sa Marines ayon kay AFP Chief General Romeo Brawner. Senator Amy Marcos humiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin muna sa pwesto ang ilang top NBI officials. Rotational brownout posibleng ipatupad muli sa NGCP sa Luzon at Visayas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtakda ng 50 pesos standard retail price sa inaangkat na bigas. At US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping nagkaharap sa serye ng business meetings kasama ang ilang negosyante. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives sa lugar kung saan nangyari ang putukan sa loob ng Senado. Samantala, dumating muli ngayong umaga si Attorney Jimmy Bondoc para bisitahin ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang detalya hatid ni Benedict Samson live mula sa Senado. Benedict, kumusta ang seguridad dyan sa Senado? Magandang umaga, Ella. Sa mga oras na ito ay meron pa rin mga tauhan mula sa Police Security and Protection Group dito sa loob ng compound ng Senado at doon naman sa labas ay meron pa rin mga nakadeploy na PNP personnel. Nananatiling nakakordon ang lugar sa second floor kung saan nangyari ang putukan sa loob ng Senado kagabi. Sa video na ibinahagi ni Atty. Israeli Totorion, makikita ang pinsala sa salamin matapos tamaan ng mga bala. Hanggang sa ngayon ay off-limits pa ang lugar upang mapreserba ang mga ebidensya sa lugar ng pinangyarihan. Bandang alas 9:30 naman kaninang umaga na magtungo sa Senado si Atty. Jimmy Bondoc, ang legal counsel ni Senator Ronald de la Rosa. Ayon kay Atty. Bondoc, nakatakda sila mag-usap ni Senator Bato para sa legal remedy na kanilang hihilingin sa Korte Suprema. Well, that's why I'm here now. We're still going to plan kung kami ay mag-sisik again for the interim reliefs as promised by the Supreme Court, which was still available as stated in their order. Pinabulaanan naman ng abogado ang balita na nakalabas na ng Senate compound ang senador. My knowledge is that he's here and has no plans of leaving. But let me check for you para may personal knowledge ako. Sa kabila naman ng nangyaring gulo sa Senado kagabi, balik na sa normal ang pasok ng mga empleyado. Ngayong araw din ay mayroong committee hearing ang Higher Technical and Vocational Educational sa pamamagitan ng Zoom meeting. Samantala, pasado alas 2 naman kaninang madaling araw nang bumisita ang asawa ng umano'y volunteer ng National Bureau of Investigation na nahuli sa Senado kagabi. Ayon sa asawa ng umano'y NBI volunteer, nais niya lamang makita ang kanyang mister, ngunit bigo siyang makapasok sa Senate compound. Nawagan po ako ng kasama niya po volunteer. Naiyak po.
Sa social media account ni Senator Amy Marcos, sinabi nito na may isang NBI volunteer na hinihinalang kasama sa nagtangkang pumasok sa loob ng Senado ang nahuli. Kani-kanina lamang ay kinumpirma ng isang kawani mula sa Senate Secretariat sa isang senador ang mensahe tungkol sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Inaantabayanan pa natin ang opisyal na pahayag ng OSAA tungkol dito. Nagpadala naman ng sulat si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang alisin sa pwesto ang ilang NBI officials habang isinasagawa ang imbestigasyon sa nangyari kagabi. Una sa kanyang inirekomendang tanggalin si NBI Director Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emetrio Dongallo Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bumediano. Kanina sumilip tayo dito sa labas ng Senado at napansin natin na wala na yung maraming mga nakabarikadang pulis dito nga sa labas ng Senado at sa ngayon ay bukas na rin yung magkabilang linya nito ngang Jokno Boulevard. At yan muna ang ating update mula rito sa Senado. Balik sa iyo dyan, Ella. Benedict, sino at ano ang pagkakakilanlan ng taong sinasabi na taga-NBI dahil nagpahayag si NBI Director Matibag na hindi nanggagaling sa kanila yung pagputok na yon? Ella, ayon nga kay Senator Amy Marcos, ito ay bumalik itong sinasabing NBI volunteer para kunin yung isang best. Kaya siya nahuli at base rin doon sa interview doon nga sa asawa ay nasabi nito na NBI volunteer nga yung nahuli o yung kanyang mister na nahuli nga kagabi sa Senado. Ella. Oo, nung pumasok itong NBI volunteer na ito, syempre meron na siyang dalang armas, ano? Wala bang nakakita sa kanya nung pagpasok niya sa Senado? Ella, wala pa tayong masyadong impormasyon patungkol dyan pero nagbabase lang lamang tayo doon sa interview kay Senator Amy Marcos at yan yung patuloy na aalamin nga ng mga senador. Isa na nga dyan yung kapatid nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ella. Alright, maraming salamat. Benedict Samson. Bato de la Rosa ang lugar ng Senado kung saan nanggaling ang mga putok ng baril kagabi. Ibinahagi ito ng kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torreon sa kanyang Facebook account. Kanina madaling araw, inobserbahan ng mambabatas ang mga tama ng bala sa salamin at ang mga basyo ng bala sa lapag. Nag-usisa ang senador sa mga otoridad na nagsasagawa ng investigasyon sa insidente. Nanindigan ang hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi sa kanila nanggagaling ang mga putok ng baril na nanggaling sa loob ng Senado. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., malinaw ang direktiba sa mga sundalo na maging profesional sa kanilang trabaho. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang paliwanag ni General Brawner? Bakit nandun yung mga grupo ng Marines sa loob ng Senado? Yes, Ella, ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., ang mga deployed na Marine Security and Escort Group ay naroroon kagabi bilang security detachment ng Senado. Trabahoan niya ng mga ito na tiyakin ang seguridad sa paligid at hindi lamang para sa kaligtasan ng iisang senador. Ayon pa kay General Brawner, Office of the Sergeant at Arms umano ang nagpaputok at hindi mula sa kanilang hanay. Batay sa kanyang kumpirmasyon sa commander na nakadeploy roon. Minaliit rin ito na ang nangyaring putukan kagabi sa loob mismo ng gusali ng gobyerno ay magdudulot ng destabilisasyon sa kanilang hanay. Dahil direktibaan niya sa lahat ng kanilang military personnel na manatiling kalmado, disiplinado, profesional at huwag makikilahok sa usapang politikal. Pagtitiyak nito, tinitingnan naman ang lahat ng anggulo sa mga isinasagawang investigasyon. Ella, ayon kay General Brawner Jr., kasama siya sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw patungkol sa nangyaring insidente. Yan mo ng update mula dito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Wala na sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV,
Umalis ito kanina madaling araw matapos na malusutan ang mga bantay nito. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye na meron ka kaugnay sa pag-alis ni Senator Bato sa Senado? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakaalis na nga sa Senado itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV, 2:30 ng umaga kanina, May 14, nang makitang lumabas ng room 518 si Senator Bato patungo sa fire exit hanggang sa basement parking ng Senado. Sinasabing sumakay ito sa isang SUV. Bago makalabas, tinangka pa daw itong pigilan ng dalawang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, subalit bigo ang mga ito. Sinasabing nalusutan ni Senator Bato ang dalawang protective security personnel matapos itong magpaalam na patungo lamang sa restroom. Tanging si Senator Bato na nakaupo sa passenger side, driver at babaeng staff ang dula ng SUV nang umalis sa Senate premises. Ella? Lea, meron bang balita o meron ka bang nakuhang impormasyon kung sino ang naging kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pagsakay diyan sa SUV? Kanina ay pinapakumpirma natin sa PNP itong mga bagay na ito, subalit patuloy ang isinasagawa nilang investigasyon. Sa ngayon, Ella, ang masasabi lang natin ay isang lalaking driver at isang babaeng staff ang lulan ng SUV na umalis ng Senate premises kasama ni Senator Bato. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos ngayong araw para imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senate building kagabi. Nakasaad sa Resolution 396 na masiyasat ng kaukulang komite ang pagpasok, presensya, deployment, partisipasyon at pagkakasangkot ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement, security agencies at private individuals sa insidente. Ayon sa Presidential Sister, pambabastos sa institusyon ng Senado ang nangyari kagabi. Kawalan din anya ito ng galang sa mga senador at ahasang pang-aabuso sa kapangyarihan. Walang instruction para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang inilabas na mensahe matapos ang matinding tensyon na nangyari sa Senado kagabi. May report si Nel Maribohok. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang government forces ang nagtangkang pumasok sa Senado kahapon para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Pangulo, nakamonitor siya sa nangyayari sa Senado at agad niyang tinawagan ang mga opisyal nang malamang nagkaroon ng umano'y palitan ng putok ng baril. Nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Ayon pa sa Pangulo, ang mga nasa loob lamang ng Senado na nakitang naka-uniforme ay mula sa Philippine National Police at Marines na naka-duty na anya doon. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control,
para i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. Giit ni Pangulong Marcos, wala siyang utos na arestuhin si Senator De La Rosa sa gitna ng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sinabihan niya sa kanya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na wala na sila sa paligid ng Senado na mangyari na ang umano'y putukan. Nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Nagkausap na umano sila ni Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo ang dalawa na imbestigahan ang nangyaring gulo sa loob ng Senado. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kawalan ng respeto sa Senado para kay Vice President Sara Duterte ang nangyaring gulo sa Senado kagabi para lamang umano isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Muling iginit ni VP Sara na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang foreign courts o tribunals. May report si Joanne Nano. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Hindi katanggap-tanggap para kay Vice President Sara Duterte ang gulong nangyayari sa Senado sa gitna ng bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kanina sa Vice Presidente sa The Hague, Netherlands, sinabi nito na pagpapakita ng kawalang respeto sa Senado ang nangyayaring tensyon doon para lamang madakip si Senator Bato kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Muling iginiit ng Vice Presidente na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang mga korte sa labas ng bansa, kaya't wala anyang bisa ang anumang ipag-uutos ng mga ito maliban ng idaan sa local courts. Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding bisa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts at yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Anya, kung ipipilit ang ICC warrant ng hindi dumadaan sa lokal na korte dito sa Pilipinas, magiging paglabag ito sa karapatan ni Senator Bato. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act,
masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Muling inihalimbawa ni VP Sara ang nangyaring pag-aresto noon at pag-turnover sa ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ayon sa Vice Presidente ay isang extraordinary rendition. Kaya nga, di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yun surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Ayon kay VP Sara, batid ni dating Pangulong Duterte ang kaguluhang nangyari kahapon sa Senado. Sinabi ng Vice Presidente na wala sana siyang planong ikwento sa kanyang tatay Digong ang pangyayari, subalit napanood-an niya ito ng dating Pangulo sa telebisyon. Nakausap na ni VP Sara kahapon si Senator De La Rosa habang patuloy rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa Senado para malaman kung anong tulong ang maaaring ipaabot kay Senator Bato. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinababahala ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang nangyaring gulo sa Senado. Isa sa miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative de Lima, sa inaasahang impeachment trial ang kongresista. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa live. Rosalie, para ba kay ML Party List Representative Leila de Lima, makahadlang ba sa pag-convene ng impeachment court ang nangyaring gulo sa Senado? Nasa desisyon ng Senado ang pag-convene bilang isang impeachment court ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Pero anya, hindi dapat makahadlang o maging balakid dito yung nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ito ay matapos ma-endorso ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahapon sa gitna ng tensyon sa upper chamber. Git pa ni ML Party List Representative de Lima, ang nakikita nitong solusyon ay ang pagsuko sa mga otoridad ni Senator Ronald Bato de la Rosa, miyembro ng House Prosecution Panel si Congresswoman de Lima. Kung ganyan lang naman, nagiging balaki dahil nagkakagulo pa, ayaw nilang isurrender si Bato, then kaninong fault yan? Kaninong kasalanan yan? Hindi yan kasalanan syempre ng prosecution ng House of Representatives because everything we did are all constitutional and nagawa namin. Pinakasolusyon ay yung isurrender na talaga si Senator Bato para makafocus na ang institusyon doon sa kanyang constitutional duty na mag-convene na as an impeachment court at magsagawa na ng impeachment trial. Naniniwala rin ang kongresista hindi na dapat pang makilahok si Senator De La Rosa sa gagawing impeachment trial ni VP Duterte. Bago ito, ipinahayag na ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na makasisira sa kredibilidad ng impeachment court at ng Senado kung mananatili under protective custody si Senator De La Rosa at maninilbihan bilang isa sa senator judges. Ito ay habang mayroong arrest warrant laban sa kanyang International Criminal Court dahil sa umano'y crimes against humanity bunsod ng drug war ng nakalipas na administrasyon. So, and his continued presence there really would taint the institution, the Senate as an institution, and if he participates, lalo na sa impeachment process na merong nagpa-participate na isang fugitive. Samantala, ayon sa kongresista, tuloy-tuloy naman ang paghahanda nilang mga House prosecutors sa inaasahang impeachment trial ni VP Duterte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nasa Senado na ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Inihatid ito ng Secretariat ng Kamara sa kalagitnaan ng tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, tutulong ang mga private prosecutors sa mga mambabatas na liliti sa Vice Presidente. May ulat si Evan Alvarez. Sa gitna ng tensyon sa Senado kagabi, inihatid ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eksaktong 7:22 ng gabi nang formal itong ma-transmit at tanggapin ng Senado sa pamamagitan ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ang libu-libong dokumento ay naglalaman ng mga findings na nakuha sa mga isinagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee, kagaya ng documentary evidence, transcripts, certifications, mga findings ng Commission on Audit, financial records, affidavits at committee proceedings ng mga nakaraang pagdinig. Kasama rin dito ang hindi nabuksang kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay House Sec Gen Garafil, isinagawa ang transmittal matapos nilang masigurong kumpleto at verified ang lahat ng impeachment records. Ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment, estratehiya naman para sa paglilitis ang paghahandaan ng 11 kongresistang magsisilbing prosecutors sa impeachment trial. Ayon sa isa sa mga naihalal na House prosecutor na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may mga tutulong sa kanila mula sa private sector para litisin ang bise. Wala pang pinal na mga pangalan at bilang kung sino-sino ang mga ito, ngunit isa sa malinaw na kwalifikasyon ng private prosecutors ay ang paniniwalang may sapat na batayan para ma-convict si VP Duterte. Kasi hindi lang naman litigation yung skill set na kailangan po for the impeachment. Kasi for example, doon po sa unexplained wealth, kailangan po ng forensic experience yun. So hindi naman kailangan ng trial skills, no? Kailangan meron ng pag-unawa din sa mga tables at charts, no, at financial documents. Ayon kay Congressman Ridon, posibleng si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang magsilbing lead prosecutor sa kanilang lupo ng mga kongresistang may karanasan na rin sa abogasya. Giit pa nito, matitibay ang hawak nilang ebidensya at kumpiyansa na conviction ang kahihinatnan ng trial. It is not just witnesses who will speak. It is the documents that will speak. No? So in each and every ground, there are documents speaking to the nation that the Vice President should be convicted. So it's difficult to cross-examine documents because numbers cannot lie. Ngayong hawak na ng Senado ang articles of impeachment, sunod namang aabangan ay kung kailan ito magko-convene bilang impeachment court upang formal na maumpisahan ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin si Senator Panfilo Lacson matapos na umalma si Senator Pia Cayetano sa kanya naging pahayag na sa sasakyan niya nakisakay si Senator Ronald Bato de la Rosa upang makapasok sa Senado. Giit ng senador, wala siyang masamang intensyon sa kanya naging pahayag. Tinanggap naman ni Senator Pia ang paghingi ng paumanhin ni Senator Lacson kasabay ang paalala na maging maingat sa pagsasalita lalo na sa ganitong panahong mataas ang emosyon dahil sa mga nakalipas na pangyayari. I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement because I thought it was just a very not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya parang isip ko, okay lang yung i-share ko yung information that I received from, ang sabi ko, from a fairly reliable source. Now,
If it is false, then, or even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President. Well, I would be happy to give a colleague a ride. But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako yung nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody is so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, anything that would, create any negative implication on your fellow senator. Sana po wag ganon. Yun lang sasabihin ko. Sana walang ganon. Kasi kung wala namang intensyon, di wag na lang sabihin. Sa huli, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa kanyang sasakyan nakisakay si Senator Bato papasok sa Senado noong Lunes. for the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. That's why it's so obvious that I knew he was here because when I spoke earlier. Nagbabantay sa cyberspace ang Department of Information and Communications Technology o DICT buhat pa kagabi nang magkaroon ng matinding tensyon sa Senado. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, pinaiigting nila ang monitoring sa social media at iba pang online platforms kasama ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Tinutukoy nila ang mga content at aktibidad na maaaring magdulot ng takot, kalituhan o karahasan. Nagbabala ang kalihim na may kaakibat na parusa ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon online at lumilikha pa ng dagdag na tensyon. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news at mga hindi beripikadong impormasyon, mga edited videos at mga mapanlinlang na mga posts na magdadagdag ng kalituhan at takot sa publiko. Gaya ng sabi ng ating Pangulo, kalma lang po tayo. Muli nang binuksan ang outer northbound lane ng Taft Avenue sa Ermita sa Maynila matapos makumpleto ang drainage improvement project sa lugar bilang paghahanda sa tag-ulan. Kahapon, pinangunahan ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno ang inspeksyon sa natapos na proyekto. Layunin ng pagpapalawak ng drainage system na mapabilis ang paghupa ng baha na taunang problema ng mga estudyante, motorista at commuters sa Taft Avenue. Kabilang sa proyekto ang paglalagay ng mas malalaking drainage pipes na inaasang makatutulong sa pagbawas ng baha mula sa TM Callao Avenue hanggang Ayala Boulevard. We are hoping that some of these new piping, new drainage will be tested during rainy season sa June. And makakatikim pa rin tayo ng ibang pagbaha dahil malaki yung na-cover ng flooding sa Maynila. Nagpatupad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pansamantalang price ceiling sa imported rice upang mapigilang ang umano'y hindi makatarungang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, itinakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price ng imported rice na may 5% broken content sa loob ng 30 araw. Ayon sa Malacanang, inirekomenda ng National Price Coordinating Council ang hakbang upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng bigas sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na bantayan ang presyo at tiyaking maipapatupad ang price ceiling sa mga pamilihan.
Pinag-utos din sa Bureau of Customs at iba pang law enforcement agencies na paigtingin ang operasyon laban sa smuggling, hoarding at manipulasyon sa presyo ng bigas. Maaari nang magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga natalong kandidato noong 2025 midterm elections simula ngayong araw ayon kay Commission on Election o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito ay kasunod ng pagtatapos ng isang taong appointment ban sa mga ito kahapon, May 13. Ayon sa 1987 Constitution, bawal italaga sa anumang posisyon sa gobyerno ang mga natalong kandidato sa loob ng isang taon matapos ang eleksyon. Layunin umano ng naturang probisyon na maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan sa pagtatalaga at matiyak ang patas na oportunidad sa serbisyo publiko. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang pulis na sangkot sa hit and run sa Pasig kahapon. Ang pulis kusang sumuko sa QCPD kanina matapos mag-viral ang ginawang panunulak sa isang motorista na naging sanhi ng aksidente. May ulat si Leia Ilagan. Kita sa dashcam video na ito ang dalawang magkasunod na motorsiklo sa bahagi ng Pasig. Isa sa motorcycle rider ay pulis na may ranggong Police Staff Sergeant at nakatalaga sa Quezon City Police District Mobile Force Battalion. Nang makalapit ang pulis sa biktima, itinulak nito ang top box ng rider dahilan para matumba ito sa kalsada. Ang pulis mabilis na tumakas matapos ang insidente. Lumapit naman sa Highway Patrol Group ang biktima para magsampa ng reklamo dahil sa ginawa ng pulis. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadine Malang, base sa imbestigasyon, nag-ugat ang insidente sa overtaking na ikinagalit ng pulis. Meron pong isang truck doon po sa area po na yon at ito pong si Vehicle 1 or Motorcycle 1 po ay na-take over. Nag-overtake po ito pong Motorcycle 2 na siya naman din kinagalit at kinainis niya. Bunsod nito, maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang pulis. Nauna po yung reckless imprudence resulting to physical injury at the same manner din po yung ating pong joint administrative order or JAW 2014-001 o yung paggamit po ng putol po na plate number. Agad namang sumuko ang suspect sa Quezon City Police District at ngayon ay isinailalim na sa restrictive custody. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng libreng assessment at certification services para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Malaysia. Kabilang sa mga kursong isinailalim sa assessment ang hairdressing, barista, bread and pastry production, bartending, cookery at dressmaking. Ayon sa TESDA, umabot sa 81 OFWs ang nakakuha ng national certificates sa ilalim ng programa. Inaasahan din magsagawa ng kaparehong assessment at certification activities ng TESDA sa Saudi Arabia at United Arab Emirates sa mga susunod na buwan. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources laban sa pagkuha, pagbebenta at pagkain ng shellfish mula sa Matarinanao Bay sa Eastern Samar at coastal waters sa Daram dahil sa red tide. Ayon sa BFAR, lumampas sa ligtas na antas ang paralytic shellfish poison o PSP na natukoy sa mga sample mula sa naturang lugar. Mahigpit ding ipinagbabawal ng ahensya ang pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mga apektadong karagatan hanggang alisin ang red tide alert. Nilinaw naman ng BFAR na ligtas pa rin kainin ang isda, pusit, hipon at alimango mula sa mga lugar basta sariwa, malinis at natanggalan ng lamang loob bago lutuin. Maaaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga at paralysis ang pagkain ng shellfish na kontaminado ng red tide toxins.
Posibleng ipatupad muli ang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ay matapos itaas ang red alert status sa Luzon at Visayas grid ngayong araw. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong oras maaaring maranasan ang rotational brownout sa mga apektadong lugar ngayong araw? Ela, mamayang hapon bandang alas 4 ng hapon hanggang pahating gabi ay posibleng ipatupad ang manual load dropping o ang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Luzon. Muling itinaas ng NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa huling update ng NGCP kaninang alas 8 ng umaga, nakataas ang red alert status sa Luzon grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Isang oras ring nakataas ang yellow alert sa naturang electrical grid pagsapit ng alas 3 ng hapon at alas 10 ng gabi. Naka-red alert naman ang Visayas grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Habang isang oras itong naka-yellow alert pagsapit ng alas 3 ng hapon at 2 oras naman sa alas 9 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang bigla ang pumalya. Habang ang red alert ay itinataas ng NGCP kapag lagpas na ang projected demand sa nakikitang supply at posibleng magpatupad dito ng rotational brownout. Sa datos ng NGCP as of 8 a.m. kanina, nasa 12,400 megawatts ang available capacity ng Luzon grid. Ngunit ang peak demand o kinakailangang kuryente ay umaabot ng mahigit 2,000 or 12,500 megawatts. Habang ang Visayas grid ay lumalagpas na rin ng mahigit 100 megawatts ang kailangan pang kuryente kumpara sa kapasidad nito. Pangunahing dahilan ng pagbaba ng supply ng kuryente ay ang forced outage o pagbagsak ng ilang power plants na nagsusupply ng kuryente sa mga electrical grid, habang may ilan naman na tumatakbo ng may mas mababang kuryente na ibibigay kaysa sa inaasahan sa kanila ng grid operator. Para sa mga nagsusupply ng kuryente sa Luzon grid, 23 power plants ang kasalukuyang naka-forced outage habang 14 ang derated capacities. Para naman sa Visayas grid, 20 planta ang kasalukuyang naka-forced outage habang 12 ang may mababa ang kapasidad. Ayon pa sa NGCP, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng demand ng kuryente sa ngayon ay bunsod ng mainit na panahon. Kanina o kahapon, yung mga red alert status na itinaas sa Luzon grid ay umabot pa ng hanggang alauna ng madaling araw bago ma-lift yung red alert status sa Luzon grid. Ayon naman sa NGCP ay maaaring makansela itong mga schedule ng rotational brownout kung bubuti yung mga system condition. Kabilang na nga dyan kung bababa yung peak demand o yung aktual na power demand kaysa sa tinataya ng grid operator. Patuloy namang nananawagan ang mga power stakeholders na publiko na panatilihin ang pagsasagawa ng energy conservation at efficiency measures. Mula dito sa Pasig City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tumanggap ng iba't ibang uri ng tulong pang-agraryo ang nasa halos 2,000 agrarian reform beneficiaries gaya ng titulo ng lupa, e-title, certificate of condonation with release of mortgages, service vehicles, scholarship grant at rural infrastructure project. Layunin ng ahensya na agad maipagkaloob ang mga titulo ng lupa upang matulungang mabigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan ang mga magsasaka sa bansa. May report si Danny Munar. Formal nang binuksan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang 2 mahahalagang tulay sa bayan ng Guimba, Nueva Ecija na inaasahang makatutulong sa mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa lugar.
Ang dalawang tulay na may kabuang halagang 195 milyong peso ay inaasahang makatutulong sa higit 3,500 individual kabilang na ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs para sa mas mabilis na biyahe at transportasyon ng kanilang mga produkto. Nung wala pa ito sir, talagang naghihirap po kami ng dumadaan dyan dahil po yung tuloy namin noon na dati, pag bumabagyo at malalim po yung tubig, maabot po hanggang baywang namin dyan na dumadaan sir, kaya hindi kami makatawid. Unang-una po sir, may tulay naman po dati. Kaya lang po yun, hindi po ganong nadadaanan ng malalaking truck. Ngayon po, maganda na po at halos simentado na po yan. Bukod sa mga tulay, namahagi rin andar ng 98 Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at Emancipation Patent na sumasaklaw sa 38 hektaryang lupa para sa 69 na ARBs. Mayroong ding 86 na electronic title sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling o Split Project para sa 80 benepisyaryo na may mahigit 85 hektaryang lupa. Sinundan ito ng pamamahagi ng 2,777 Certificate of Condonation with release of mortgage para sa 1,767 ARBs na may kabuang condoned amount na mahigit 145 million pesos. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, hindi lamang pamamahagi ng titulo ng lupa ang layunin ng ahensya kundi pati ang pag-aalis ng pasanin ng mga magsasaka sa pagbabayad ng amortisasyon upang mas mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Kanilang inaprubahan at nilagdaan ng ating Pangulo ang Republic Act 11953, ang New Agrarian Emancipation Act, na siya ang batas upang lahat ng utang sa amortisasyon sa lupa ng lahat ng agrarian reform beneficiaries ay kurado na, hindi na kayo magbabayad sa utang. Malaking tulong po itong condonation nito kasi wala na po kami babayaran sa lahat. Yung pong higit kalahating hektarya na i-award po sa amin ng GLOA, pag po nung magkaroon po ng condonation na ito sa land, bali, yung pong 104,000, napakalaking tulong po nun sa katulad namin na merong pinapaaral na college, hindi na po siya babayaran monthly. Sobrang thankful po sa gobyerno. Thank you. Nagkaloob din ang DAR ng mga scholarship grant para sa mga anak ng mga benepisyaryo at service vehicle para sa mga kwalipikadong miyembro. Hindi lang dito nagtatapos ang tulong ng Department of Agrarian Reform at ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi ang gusto ng ating Pangulo ay hindi lang DAR, hindi lang Department of Agriculture ang tumutulong sa magsasaka. Pati na lahat, ang buong gobyerno, lahat ng mga opisina, tulong-tulong para matulungan natin, mabigyan natin ng pag-asa at mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang ating mga magsasaka. Target naman ng ahensya na makapagpamahagi pa ng 500,000 hektaryan lupa bago matapos ang taon. Danny Monar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang ideklara ang lalawigan ng Kalinga bilang nasa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS, hudyat ng pagtatapos ng matagal na problema sa insurhensya sa probinsya. Alamin natin ang detalye kay Grace Doctolero live. Grace, paano mapapanatili ng mga otoridad ang mapayapang sitwasyon sa Kalinga? Yes, Ella, magandang tanghali. Pinalalakas nga ng mga lokal na pamahalaan, PNP at militar ang koordinasyon at mga programa sa mga komunidad upang masiguro na mananatiling mapayapa at ligtas ang Kalinga matapos ang deklarasyon. Isinagawa ang formal na deklarasyon ng State of Stable Internal Peace and Security kasunod ng pagpapasan ng Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 2026-203. Kinilala ng mga otoridad na nakamit na ng probinsya ang pangkalahatang payapa at matatag na kondisyon na naging daan para sa paglipat na mumuno sa internal security operations mula sa Philippine Army patungo sa Philippine National Police sa Kalinga.
Bahagi rin ng aktibidad ang paglalantad ng SSIPS seal ng pamahalang panlalawigan at mga local government units sa Kalinga bilang simbolo ng pagkakaisa para mapanatiling ang kapayapaan sa lalawigan. Lumagda naman sa isang pledge of commitment ang mga opisyal ng pamahalaan, mga security forces at iba't ibang ahensya bilang pagtitiyak na magtuloy-tuloy ang koordinasyon upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang probinsya. Ela pinangunahan ang programa ni na James Eduba, ang gobernador ng Kalinga, at Dave Odiem, Vice Governor ng Kalinga, kasama ang mga opisyal mula sa DILG, AFP at PNP. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Dumating na sa Beijing, China, si United States President Donald Trump. Isang makasaysayang sandali ang pagsalubong ni Xi kay Trump sa harap ng Great Hall of the People, kung saan nagkamay ang dalawang lider. Sa kanyang pagdating, agad na inilunsad ang serya ng mahalagang pagpupulong kasama si Chinese President Xi Jinping. Layunin ni Trump na makakuha ng maraming economic wins para sa Amerika, mapanatili ang trade deals at harapin ang masiselang issue gaya ng digmaan sa Iran at pagbebenta ng armas sa Taiwan. Ayon kay Trump, hihikayatin niya si Xi na buksan ang merkado ng China para sa negosyo ng Amerika. President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. The whole world is watching our meeting. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Mr. President, I look forward to our discussions on major issues important to our two countries and the world, and working together with you to set the course for and steer the giant ship of China-US relations so as to make 2026 a historic landmark year that opens up a new chapter in China-US relations. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Kinumpirma ng Health Ministry ng Lebanon na 22 ang nasawi, kabilang ang 8 bata sa serye ng airstrikes ng Israel. Ito ay sa gitna ng patuloy na matinding bakbakan sa Timog Lebanon sa kabila ng umiiral na ceasefire. Apektado ng airstrike ang Baria, Jie at Saadiyat na humigit kumulang 20 kilometro mula sa kabisera ang Sidon, mga bayan ng Maaliye, Chaitiye, Nakura, Arab Salim, Rumin at Haruf. Ayon sa Israeli military, tinarget nila ang mga pasilidad ng armas at rocket launcher ng Hezbollah. Nagbigay na makasaysayang talumpati ang punong ministro ng Bretanya na si Keir Starmer nitong Miyerkules, May 13, kaugnay ng King's Speech na inihain sa parlamento. Ayon kay Starmer, ang mensahe ni King Charles ay naglalatag ng bagong direksyon para sa bansa na mas maaasahan, mas makatarungan at nakatuon sa kapakanan ng mga karaniwang mamamayan. Binanggit din ng punong ministro ang patuloy na digmaan sa Iran na tinukoy niyang isang war on two fronts. Anya, sa halip na tignan ito bilang krisis, ito ay pagkakataon upang hubugin ang kinabukasan ng bansa. This King's
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 27:1 na nagsasabi, "Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.